Based sa The Athletics, nakipag-discuss ang Golden State sa Dallas para kay Anthony Davis, pero walang deal ang napagkasunduan ng dalawang team. Hindi pa naman totally close ang discussion, pero either pwede kasing isama sa trade si Butler or kaya si Draymond Green na against naman ang Golden State or ayaw nilang gawin. Ito mismo galing sa GM nila, nagising na pala. Kung itutuloy kasi ng Golden State ang trade kay Anthony Davis, kailangan nilang isama talaga si Green or kaya si Butler dahil sa cap space. Sa financial aspect, si Butler dapat ang ipapalit kay Anthony Davis. So financial aspect yun. Kung stats naman, si Draymond Green. Kung may iwan itong si Butler at si Steph sa lineup, hindi pa nagsisimula yung next season, malaking problema na ulit sa Golden State dahil sa cap space at tax apron. Lalagpas agad sila. Dahil kung mati-trade si AD sa Golden State na nandun si Butler at si Steph, meron agad silang $176 million sa tatlong player pa lang sa susunod na taon. Mahihirapan sila makabuo ng lineup nun. Magiging Phoenix Suns 2.0 ang Golden State. Pero kung si Domantas Sabonis ang makukuha ng Golden State, pwede pa sila dahil papatak lang ng $161 million. May sapat pang cap space at tax apron. Based naman kay Brett Siegel, ang target ng Golden State na backup si Miles Turner at si Bobby Portis, or kaya yung mala Al Horford type player na medyo bata pa talaga. Pero ang Bucks hindi interesadong bitawan si Turner at si Portis. Si MPJ naman na isa sa mga player na gusto rin makuha ng Golden State, hindi naman interesadong ibigay ng Brooklyn Nets dahil marami pa silang option na team na pwedeng pagbigyan kay MPJ. Parang ang Golden State kasi gustong magkaroon ng discount para makakuha ng maidadagdag sa lineup nila. Ang Golden State din ang pwede nilang ipalit si Kuminga, kaso hindi interesado ang Nets kay Kuminga at possible pang pumasok sa circulation ang Pistons para kay MPJ. Kaya nakipag-discuss lang talaga ang Golden State sa ngayon dito sa Dallas para kay Anthony Davis. Pareho ng agent si AD at si Draymond na ngayon busy si Rich Paul sa mga podcast para iangat yung mga player niya sa trade market. Bibihira magsalita sa mga podcast, mukhang may mangyayaring malaking trade sa isa sa mga handle niyang player. Based naman sa GM ng Golden State na si Mike Dunleavy, nagising na pala, hindi nila inaasahang gagawa sila ng trade na katulad ng kay Jimmy Butler. Unrealistic ang ganong trade. Katulad na lang din ng kay Anthony Davis papuntang Warriors dahil nga sa cap space. Kaya sa mga report, open bitawan ng Golden State itong si Moody, Podziemski at si Kuminga pagdating ng January 15 until deadline. Dahil kung ang main package kasi ng Golden State ay si Kuminga, hindi interesado ang mga teams lalo na sa Nets. Kaya kailangan nilang isama either si Moody or kaya si Podziemski. Si Jalen Green naman, nag-inquire ang Milwaukee Bucks sa Phoenix Suns regarding sa trade. Agad yung dinikline ng Phoenix Suns. Sinabi ng team owner na si Matt Ishbia na siyang may go signal ngayon sa mga transaction. Hindi nila iti-trade si Dillon Brooks pati si Jalen Green. Hindi pa kasi nakakapaglaro ulit si Green dahil sa injury. Lumalaban pa rin kasi sa top 6 ang Suns at competitive yung lineup. Malapit na kasi ang return date ni Green na pwede pang magbago yun kapag napaaga ang return date niya. Sa lineup kasi ng Suns, yung isa sa mga impact player nila, si Gillespie, bababa ng second unit. Kung makikita ng Suns na hindi pasok si Green dito sa duo ni Booker at ni Brooks, pwede magbago ang isip ng team owner. May ample time pa na isang buwan. Ang isa pa doon, may player option si Green sa off-season at pwedeng mag-cost din yun ng malaking contract dito sa kanya pagdating ng next year. Si Giannis naman parang nawala ulit ang mga trade rumors sa kanya. Base case Sham, tanging Knicks ngayon ang may interest na makuha si Giannis. Kahit pa sinabi ni James Dolan ang may-ari ng team na hindi naman nila kukunin si Giannis para sa trade. Ginamitan ng pinagbabawal na technique. Kung ano kasi yung sinabi ng team owner or executive ng isang team, kabaliktaran kasi yun na nangyayari. Based din sa mga insider, walang team ang may interest ngayon kay Giannis bukod sa Knicks. Hindi pa kasi makapag-decide kung gusto bang umalis or hindi. Magkakaroon ng chance na abutin si Giannis ng off-season at makakaapekto yon sa gagawing move ng LA until deadline. Gusto kasi makuha ng Lakers si Giannis sa off-season, hindi ngayon deadline dahil yon sa magiging available na draft picks. Willing magkaroon ng upgrade ang LA this season pero dahil kay Giannis na hindi sigurado matitrade, pwedeng mag-intay ang Lakers until off-season.
Pwede kasing magamit ng Lakers si Austin Reeves pagdating ng off-season kung magkakaroon siya ng malaking kontrata. Sign and trade yun, matatapatan agad ang contract nitong si Giannis at pwede magkaroon pa ng mga draft picks na maibibigay. Kaso nga lang, baka si Rob Pelinka maging katulad ni Pat Riley na namuti na lahat ang buhok.